Saan ka na naman ba pupunta, ha, Jovi? Bihis na bihis ka na naman. May lakad po kami ng mga kaibigan ko. May birthday po kasi sa tropa. Imbis na alagaan mo ang mga anak mo, yan pa talagang inuuna mo. Minsan lang naman to, ma. Puro na lang ako trabaho eh. Eh yung allowance ng dalawang mong anak, Ma, pwede ba sa susunod na lang? Konti lang kasi natira sa sahod ko. Ang dami ko kasing binayaran. ano mga damit at pampaganda? Aba Jovi, paano naman ang mga anak mo? Nung nakaraan hindi ka na rin nagbigay. Baka akala mo malaki ang kita ko sa pagbebenta ng mga kung ano-ano at pensyon ng papa mo. Alam ko naman po yun eh. Alam mo naman pala Bakit hindi ka tumutulong sa gastusin sa mga anak mo? Elementary pa lang sila. Paano pa kaya kapag nag-high school na at nag-college? Ang haba na agad ng sinabi ninyo. Magbibigay nga ako sa 1 linggo. Ano pa bang magagawa ko? Kahit pilitin kita, hindi ka naman talaga magbibigay Nagkasabay-sabay lang po talaga ang mga bayarin ko ngayon. Oo nga pala. Sa linggo, huwag ka munang gumala ha. Pupuntahan Kuya Raymond mo at ang asawa niya. Ano bang meron sa linggo? Kailangan pa ba may okasyon para magkasama-sama tayo? Gusto lang namin ng papa mo na magbanding ang pamilya. Dadalawa na nga lang kayong magkapatid Siyempre gusto rin namin kayong makasama. Sige po, ika-cancel ko na lang ang lakad ko kung sakaling meron. Ay, siya nga pala ma, hindi pa ba nabubuntis si Ite Mayeng? Hindi pa nga Siguro dahil na rin abala pareho sila sa trabaho. Baka naman may diferensya ang asawa ni kuya. Hindi lang sa atin sinasabi. Wala naman sa lahi natin ang baog Hindi ko alam. Hindi naman kasi nagsasabi sa akin ng Kuya Raymond mo Kahit sa papa mo tuwing magkasama sila, wala namang binabanggit. Sa totoo lang ma, hanggang ngayon nagtataka pa rin ako kung ano ang nakita sa kanya ni kuya. Mabait naman kasi si Mayeng. Tsaka wala tayong magagawa kung siya ang pinakasalan ng kuya mo. Alam niyo namang magkapatid na hindi kami nangihimasok sa mga personal niyong buhay. Nagbibigay pa rin po ba sa inyo si kuya ng pera? Oo naman. Siya nagbabayad ng upa natin sa bahay Hindi nga kasi sapat ang pensyon ng papa mo. Tapos magastos pa ang mga anak mo. Lalakihan ko na lang po ang bigay ko sa inyo sa susunod. Nako, dapat lang. Sinasabi ko sa'yo ang hirap mag-budget kapag kapos sa pera. Dapat kasi nilalakihan ni kuya ang bigay dito sa bahay. Malaki naman ang sahod niya Saka wala pa silang anak. Dati naman malaki bigay niya. Kahit sa mga pamangkin niya nagbibigay siya. Ngayon mula nang mag-asawa siya, upa na lang sa bahay ang sinasagot niya. Kahit wala pa silang anak ng hipag mo, hindi naman obligasyon ng kuya mo na magbigay ng suporta sa atin. Baka kamo kinokontrol siya ng asawa niya. Hindi ko alam. Dahil ayoko naman siyang tanungin tungkol sa kita niya. Saka na po tayo mag-usap ulit. Dumating na po ang sundo ko. Anong oras ka na naman uuwi niyan? Bahala na po. Huwag niyo na akong hintayin. May sarili naman akong susi ng bahay Mag-iingat ka ha. Ay, kailan kaya niya maiisip na may mga anak na siya at hindi na dalaga para kung saan-saan pa gumala? Hindi na naman bago sa biyanan ko ang gawain na yun ng hipag ko. Sa pagkakaalam ko, 1 taon pa lang ang bunso niya na maghiwalay sila ng asawa. Mula nga noon ang mga biyanan ko na nag-alaga sa 2 bata. At suportado pa siya ng asawa ko na ngayon. Sa kabila na may trabaho naman siya. Mula na magsama kami ng kapatid niya, ramdam ko na ang tila pader na inilagay niya sa pagitan namin. Kaya naman hindi ako naging malapit sa kanya hanggang ngayon. Sa kabila ng malamig na pakikitungo niya sa akin, pinakisamahan ko pa rin siya ng maayos. Ano ang niluluto mong ulam? Magsisinigang ako para may sabaw tayo. Ang mga apo mo. Nanonood ng TV.
Ayaw pa ngang umuwi. Sabi ko malapit nang dumilim. Palibasa kasi mga sabik maglaro sa labas. Sabi ko nga, babalik na lang ulit kami sa plaza sa susunod. Nasa kwarto ba si Joby? Umalis. May lakad daw sila ng mga kaibigan niya. Imbis na pumirmi siya rito sa bahay para maalagaan naman niya mga anak, mas pinipili pa niyang makasama ang mga kaibigan. Ilang beses ko nang pinagsabihan ng anak mo. Iisa rin naman lagi ang sagot niya. Minsan lang daw siya lumabas at puro na lang daw siya trabaho. Anong minsan? Sa kakalabas nga lang niya nauubos ang sahod niya. Nagbigay naman ba ng panggasto sa mga anak? Hindi nga Sabi sa susunod na lang daw. Ang dami daw niya kasing binayaran na utang. Puro kasi bili ng mga luho niya, samantalang mga anak niya, hindi man lang niya mabilan kahit isang laruan. Sa totoo lang pagod na rin akong pagsabihan ng anak mo. Hindi siya tumulad kay Raymond. Napakalayo talaga ng ugali nila sa isa't isa. Oo nga Bata pa lang masinop at masipag na si Raymond. Kapag meron siyang gustong bilhin, pinag-iipunan niya talaga. Sa allowance pa niya talaga kinukuha, imbes na humingi sa atin. Oo nga, sayang nga lang. Lumilipas ang panahon na hindi pa sila nagkakaanak ni Maying. Sigurado, magiging mabuti siyang ama. Sa tingin mo kaya may diferensya ang isa sa kanila kaya hindi pa sila magkaanak? Wala naman siguro. Baka abala lang talaga sila pareho sa trabaho. Naisip ko kasi Abel. Total wala pa naman silang anak, baka pwedeng humingi tayo ng dagdag na sustento sa kanila. Lumalaki na kasi ang mga apo natin Natural lumalaki na rin ang mga gastusin natin. Gloria naman, hindi ka ba nahihiya sa mga sinasabi mo? Hindi naman obligasyon ni Raymond ang mga pamangkin niya. Pasalamat na nga lang tayo. Sinasagot na nga niya ang upa rito sa bahay. Dapat ang obligahin mo yang si Joby. Responsibilidad niya ang mga anak niya. Ang sakin lang naman, wala pa naman silang anak Saan naman nila ginagastos ang pera nila? Hindi naman sila umuupa ng bahay dahil dun sila sa bahay ng mga magulang ni Mayang nakatira. Wala na tayong pakialam kung saan nila dinadala ang pera nilang mag-asawa. Malay ba natin, mayroon pala silang pinaglalaanan. Nahihirapan na rin kasi kung mag-budget dito sa bahay. Medyo humina na kasi ang benta ko. Nauso na kasi ang online shopping Mas mura nga naman kasi doon kumpara sa mga binebenta ko. Kahit sabihin mo pang 1 month to pay. Sinabi siguro sa iyo ni Joby na humingi ka sa anak natin, no? Mahiya naman kamo siya. Malaki rin naman ang sahod niyang bilang teller. Masyado lang kasi siyang maluho. Binanggit nga niya kanina pero kung papayag lang naman ang kuya niya. Ni banggitin ang bagay na yan, huwag mong gagawin. Nakakahiya. Bakit ka naman mahihiya? Anak naman natin siya. Basta, sumunod ka na lang. Baka mamaya yan pang maging mitya ng pag-aaway ng mag-asawa. Kay Raymond naman natin sasabihin Hindi naman yun para ipaalam pa sa asawa. Kahit na, kita mo nga, kahit piso, wala tayong ambag sa kanila. Kahit sa kasal nila. Samantalang yung mga balain natin, may mga ibinigay. Pinatira pa sila doon sa bahay nila. Anong magagawa natin? Walang-wala naman talaga tayo noon. Buti ang mga magulang ni Mayeng. May kaya sa buhay. Hindi naman talaga mayaman ang mga balain natin. Kita mo nga sa pagtatrabaho lang din sa lupa nila na pagtapos ang mga anak. Sadya lang talaga na masisipag sila. O siya, hindi ko nababanggitin kay Raymond. Ay dapat lang. At saka ikaw, huwag mong laging kinukonsente si Joby. Kaya tumatandang paurong
Sa tanda ba naman niyang yun, hindi pa niya alam tumayo sa sariling paa. Iniasa pa niya lahat sa atin, pati pag-aalaga sa mga anak niya. Hindi ko naman kinukonsinte. Talaga lang matigas ang ulo ni Jovi. Kita mo nga araw-araw ko na lang pinagsasabihan. Ako ang kakausap sa kanya. Aba, hindi ko na nagugustuhan ang ginagawa niya eh. Sige, pero wag mo naman pagalitan na parang bata ha. Kapag kinakausap ko kasi siya, laging malumanay para hindi magtampo. Ayun, kaya ayaw sumunod. Masyado mong bine-baby. Bunso naman kasi natin siya. Kahit naman kay Raymond, malumanay rin ako magsalita ah. Oh, sige na, malumanay ko na siyang kakausapin. Luto na ba yung sinigang mo? Tatawagin ko na mga bata para makakain na. Oo, maghahain na ako. Dating nagtatrabaho sa gobyerno ang biyanan kong lalaki. Samantalang ang asawa niya, mula nang ikasal sila ay may bahay lang. Mula pagkabata nakatira na ang pamilya ng asawa ko sa bahay ng lolo't lola nila, na mga magulang ng tatay ng asawa ko. Pero nung nasa high school pa lang si Raymond, sabay na namatay ang mag-asawa sa isang aksidente. Kinailangan ibenta ang bahay na yun para mapaghati-hatian na ng biyanan kong lalaki at 3 pa niyang kapatid ang pera mapagbibilhan. Yun lang kasi ang naiwang pamana sa kanila ng mga magulang. Sino nagpatay ng aircon sa kwarto ko? Ako ang nagpatay. Bakit? Natutulog pa ang tao eh. Nagising tuloy ako sa init. Kanina pa kita pinapagising, hindi ka magising. O yan, ang laki ng bill natin sa kuryente. Ikaw lang naman ang malakas kumonsumo ng kuryente dito sa bahay. Huh? Bakit ako? Bihira naman ako dito sa bahay ah. Anong bihira? Araw-araw kang umuuwi at magdamag yung aircon mo. Kami naman electric fan lang ang gamit. Madalas nga wala pa kahit naiinitan na itong mga anak mo. Ni ayaw mo nga lang kasing makatabi. Paano po kasi ang lilikot matulog? Saka umiihi pa si Shelby sa kama. Ano ka ba? Mga anak mo, mga yan ah. Bakit ayaw mo silang makatabi sa pagtulog? Mapupuyat din po kasi ako. Alam niyo naman na may trabaho ako eh. Hindi dahilan yan para hindi mo man lang maalagaan ang mga anak mo. Tama na nga yan. Mahuhuli na tayo sa pupuntahan natin, Abel. Kaya po ba kayo nakabihes? Oo, iha. Inimbita kami ng dating katrabaho ng papa mo sa kanila. Kaya niyo ba ako ginising dahil pagbabantayin niyo ako sa 2 bata? Natural. Alangan namang sa kapitbahay namin iwan ang mga anak mo. Ikaw ang ina. Hindi ba pwedeng isama niyo na lang sila? Hindi pwede, iha eh. Maiinip lang sila doon. Tsaka sandali lang naman kami. May lakad din sana ako mamaya eh. Anong oras po ba kayo uuwi? Mga hapon siguro. Hindi ba pwedeng mas maaga kayong umuwi? Hapon din ang lakad ko eh. I-cancel mo muna yung lakad mo. Mas importante ang pupuntahan namin ng mama mo. Oo na po. May pagkain na po ba kayong iniwan para sa 2 bata? Oo, initin mo na lang. Yang si Shelby, wag mong aalisan ng tingin ha at napakalikot. Parang lalaki yan sa likot. Maya-maya din ang kain yan. Kaya bigyan mo ng biskwit at timplahan mo ng gatas niya ha. Oo na po. Alam ko na ang gagawin sa kanila. O paano? Aalis na kami ng papa mo. Oo nga pala. Ikaw na muna magbayad ng kuryente natin ha. Bakit ako? Short na rin kasi kami sa budget eh. Matagal pa uli ang pensyon ng papa mo. Man naman. Gloria! Lumabas ka na! Nandito na ang taxi! Sige na, mamaya na lang. Tinatawag na ako ng papa mo. Yung mga billing ko, ha? 2 oras pa lang na nakakaalis ang mga biyanan ko, tumawag na sa kanila si Jovi. Umiiyak ang hipag ko habang sinasabing nasa klinik sila. Dahil nahulog ang anak at dumugo ang ulo.
Agad na rin nagpaalam ang mag-asawa sa kaibigan. Nagpresenta pa yon na ihatid sila sa klinik na pinagdalhan sa apo nila. Ano ba ang nangyari? Paanong nahulog si Shelby? Hindi ko naman po alam na aakyat sa lababo eh. Meron po kasi siyang inaabot sa taas ng kabinet. Tingin ko po nadula siya. Hindi ba sabi ko sa'yo huwag mong aalisan ng tingin si Shelby? Dahil parang lalaki sa likod ang batang yan. Pumunta lang naman po ako sa banyo sandali eh. Pagkatapos narinig ko na lang may lumagabog at umiyak na nga. Ito naman kasing si Audrey. Sabi ko bantayan niya ang kapatid niya. Puro laro lang din ang inaatupag. Huwag mo nang sisihin si Aubrey. Ikaw ang ina kaya tama lang na ikaw ang magbantay. Bakit kailangan mong iasa sa bata ang pag-iintindi sa anak mo? Binabantayan ko naman po sila eh. Sabi ko nga nagbanyo lang ako sandali. Tsaka bakit mo dito dinala si Shelby? Kumpleto ba rito? Dapat sa ospital mo siya sinugod. Nataranta na po kasi ako eh. Nakausap ko naman po yung nurse, tinahi na po yung sugat niyan. Ayos naman daw po ang lagay ni Shelby. Nasaan nga pala si Audrey? Ibinilin ko po muna sa kapitbahay natin. Siya nga po ang nagsabi na dalhin ko nga daw dito sa klinik si Shelby at hindi maampat-ampat ang pagdurugo ng sugat. Puntahan muna natin ang apo natin. Sige, susunod na lang ako. Jovi, minsan mo na nga lang bantayan ng mga anak mo na aksidente pa. Kayo na po ang nagsabi na malikot yung bata na yan, kaya wag niyo akong sisihin. Kaya mahigpit ang billing ko sa'yo, wag mong lulubayan ng tingin. Bakit naman kapag kami ng papa mo ang nagbabantay, wala naman nangyayaring masama? Wag niyo kasi akong sisihin. Aksidente ang nangyari. Hindi ko naman kagustuhan eh. Hindi naman kita sinisisi. Dapat kasi naaalagaan mo rin ang mga anak mo. Hindi naman kasi sa lahat ng oras ay lagi kami nandito. Kung hindi nyo na kayang alagaan ng mga anak ko, pwede naman natin silang kuhanan ng yaya. Saan naman tayo kukuha ng pambayad sa yaya? Kita mo nga nahirap na ako sa pagbabudget sa bahay. Balak mo na namang magdagdag ng gastusin. Ayaw nyo naman kasi nasundin ang suhestyon ko na humingi kayo kay kuya eh. Wala naman silang ibang pinagkakagastusan. Ayaw ng papa mo. Nakakahiya raw. Pinairal na naman kasi ng papa ang pride niya. Hindi naman yun makakatulong sa atin eh. Hindi naman kasi tayo mahihirapan sa gastusin sa bahay kung regular ka nagbibigay. Kahit man lang sana sa mga anak mo. Tapos gusto mo pa sa private school mag-aral ang dalawa. Malaki nga ang pensyon ng papa mo. Pero mas malaki pa rin ang gastos natin sa bahay. Kapag nabayaran ko na po ang mga utang ko, magtitipid na ako. Lagi na rin ako magbibigay sa inyo. Salamat naman at mukhang natauhan ka na rin. O paano? Pupuntahan ko muna ang papa mo at si Shelby. Sige po, dito ko na lang ho kayo hihintayin. Mabuti na lang hindi seryoso ang nangyari sa bata. Hanggang makauwi nga sila, tila galit pa din ang biyanan ko sa anak niya. Pagdating sa bahay, naabutan nila na parang binagyo ang buong bahay. Nagkalat kasi ang mga laruan sa sahig. Mga balat ng pinagkainan at kung ano-ano pang kalat. Ang hipag ko naman patay mali siya lang na pumasok sa kwarto niya. Naiiling na lang na nagkatinginan ng mag-asawa pagkatapos. Nilaman din nila kay Audrey na puro cellphone ang inaatupag ng nanay nila. Kaya daw umakyat sa lababo si Shelby para abutin ng mga biskwit. Hindi raw kasi pinapansin ng ina ang sinasabi ng kapatid niya. Kaya ayaw kong iwan kay Joby ang mga bata eh. Mula sanggol ang mga yan, hindi na siya nag-alaga. Nangyari na, wala na tayong magagawa pa. Pinagsabihan ko na rin naman eh. Baka sa nangyari magtatanda na siya. Ay sana nga. Hindi naman kasi habang buhay malakas tayo. Katulad ngayon, nararamdaman ko na ang rayuma ko. Kung minsan sumusuko na talaga ako ng takbuhan sa mga apo ko. Meron nga sinabi ang anak mo. Kumuha daw tayo ng yaya para sa mga bata. Ano ka mo? Yaya?
Saan naman siya kukuha ng ipambabayad? Sa sahod niyang kulang pa sa kanya. O baka namang gusto niyang iasa sa kuya niya. Ewan ko ba sa kanya? Tingin ko ba hindi pa talaga siya handang magkaanak. Hindi pa siya sawa sa pagkadalaga. Kung hindi pa pala siya handa, bakit siya nag-asawa agad? Hindi naman niya kagustuhan na iwan siya ng asawa at hindi na nagparamdam pa. Huwag mo nang pagtakpan ng pangyayari. Alam natin ang dahilan kung bakit siya iniwan ng asawa niya. Walang dapat sisihin sa nangyari kundi siya rin. Sana man lang kasi sinuportahan ng pamilya ng asawa niya ang mga bata. Hindi yung hindi na rin sila nagparamdam. Hindi nga natin alam kung ano ang totoong nangyari. Bakit bigla na lang naglaho si Melvin? Nakausap ko nga ang ama niya dati. Kahit daw sa kanila, hindi na nagparamdam ang anak. Malay mo naman itinatago lang nila. Ano naman ang mapapala nila kung gagawin nila yun? Tsaka alam naman natin na mahal ni Melvin ang mga anak niya. Nung maghiwalay sila ni Joby, nangako siyang dadalawin pa rin ng mga anak. Pero hindi na nga nangyari. Kung nasan man siya ngayon, sana naman maalala niya ang mga anak niya. Bigla ko naisip, paano kung... Oh, ano nangyari? Bakit namatay ang ilaw? Nako, walang kuryente. Ay, ang init pa naman ngayon. Kawawa ang mga bata. Meron namang ilaw sa mga kapitbahay. Nabayaran na ba ang ilaw natin? Hindi ko alam kay Jovi. Sinabi ko yun sa kanya Baka nakalimutan. Nakalimutan o wala talaga siyang balak magbayad? Pambihira talaga yung anak mo. Hindi man lang inisip ang mga anak niya. Meron pa naman ako na itatabing pera. Ako na lang ang magbabayad. Baka kasi wala din siyang pera Nabanggit niya kasi na marami siyang utang na babayaran. Hindi talaga maaasahan yan si Joby. Puro na lang sarili ang iniisip. Sige na, bayaran mo muna ang bill ng kuryente natin. Kung hindi lang sa mga apo natin ayos lang sa akin na walang ilaw. Yun nga din ang inaalala ko. Kung lagi tayong ganito, malamang mapipilitan tayo na maghigpit ng sinturon. Hindi naman dapat ganitong nangyayari. Lalo na kung hindi sinasagot ni Raymond itong upa ng bahay natin. Malamang, kahit mga apo natin, nagtitiis sa gutom. Kaya nga lumapit na lang tayo kay Raymond. Huwag kang mag-alala. Ako magsasabi sa kanya. Gloria naman. Kesa naman sa nagtitiis tayo ng ganito. Wala rin namang pag-asa yan si Jovi Bahala ka. Pero hindi ko gusto ang gagawin mo. Bukas pagpunta nila dito, sasabihin ko kay Raymond ang sitwasyon natin dito sa bahay. Alam ko hindi niya tayo matitiis. Kinabukasan maaga pa lang naglinis na ng buong bahay ang biyanan kong babae. Ang biyanan ko namang lalaki ang nagluto ng 2 klase ng ulam. May dala rin kaming 2 putahe ng ulam. Cake at pasalubong sa 2 bata. Pagdating namin, nagmano kami mag-asawa sa mga magulang niya. Binati ko rin si Jovi na matipid lang nang umiti sa akin. Lumapit siya sa kapatid niya at mahigpit na yumakap. Mamaya pala pa, Ma. Meron kaming importanteng sasabihin ni Mayeng. Tiyak na matutuwa kayo. Talaga? Huwag mong sabihin na buntis na si Mayeng. Hindi po yun ang sasabihin namin. Basta po, mamaya na lang. Oy, sige. Mabuti pa kumain na tayo. Nakahanda na ata ang lamesa. Kuya, bakit sina Audrey at Shelby lang ang may pasalubong? Dati-rati naman meron din kami tuwing dumadalaw kayo rito. Pasensya na, Bunso. Nagtitipid kasi ako ngayon Binilhan naman kayo ni Mayeng ng cake. Yun na lang muna ang pasalubong ko. Alam mo naman na hindi ako mahilig sa cake Sana iba na lang ang pinasalubong. Pasensya ka na, Jovi, ha? Nakalimutan ko kasing hindi ka nga pala mahilig sa cake. Wala na kasi akong naisip na ipapasalubong
Okay na rin yan. Paborito naman yan ng mga anak ko eh. Yan bang pagtitipid mo may kinalaman sa sasabihin mo sa amin mamaya? Opo pa. Matagal ko rin itong pinag-isipan. Pinag-ipunan din namin ni Mayeng. Hindi ba pwede ngayon mo na sabihin? Meron din kasi kung gustong sabihin sa iyo eh. Pwede naman po habang kumakain tayo. Naalala niyo po ba yung bahay ni na lolo't lola na ibinenta niyo noon? Oo naman. Nanghihinaya nga talaga ako noon nang maibenta yun sa ibang tao eh. Ay di ba nga, plano kong bayaran na lang ang parte ng mga kapatid ko. Kaya lang hindi naman sapat ang pera ko noon. At saka mag-aaral ka na rin noon ng college. Ano naman ang tungkol sa bahay na yun? Nung nag-aaral pa po ako, nangako ko sa sarili ko na mag-iipon ako para bilhin muli ang bahay na yon. Masakit din kasi sa akin na mawala ang bahay na yun eh. Dahil doon kami lumaki at nagkaisip ni Jovi. Parang dininig naman po yung matagal ko ng pinagdarasal. Binibenta po ulit ng may-ari yung bahay. Talaga? At balak mong bilhin ang bahay ng lolo't lola mo? Ganun na nga po. Katulad ni na lolo't lola, gusto ko rin po na sa bahay na yun tumanda. Maganda nga yung plano mo, anak. Ibig sabihin, malaki-laki na rin ang naipon mo. Pinagsama po namin ni Mayang ang ipon namin. Kulang pa nga po eh. Pero papautangin po ako ng tatay ni Mayang. Sana nga anak, mabili mo na. Para na rin nakabalik sa pamilya ang bahay na yun. Nakausap ko na po yung may-ari sa cellphone. Kasalukuyan po kasi silang nasa bakasyon ng pamilya niya. Pagbalik po nila, pag-uusapan na namin. Tiyak magugustuhan ng mga pamangkin mo ang magtatakbo sa loob ng bakura ng bahay natin. Sigurado yon. Lalo na si Shelby na parang lalaki. Ang hilig magtatatakbo. Emma, ano naman po yung sasabihin nyo? Wala iho. Pwede naman sa ibang araw ko na lang sabihin. Yun pala ang pinaglalaanan ninyong mag-asawa. Labis mo kaming pinasaya, iho. Oy, kumain pa tayo. Aba, yung dami niyong dalang mag-asawa. Parang selebrasyon na rin natin ito. Masayang-masaya ang buong pamilya ng asawa ko. Kahit si Jovi na laging malamig ang pakikitungo sa akin, naging mabait at lagi akong kinakausap. Dahil may iba kaming lakad ni Raymond, nung hapon nagpaalam na kaming aalis. Nagbilin pa ang nanay at kapatid ni Raymond. Nabalitaan na lang sila kapag nabili na ang dati nilang bahay. May kakaiba akong nararamdaman pero binaliwala ko na lang yun. Kahit nung makaalis kami mag-asawa, masaya pa rin nagkukwentuhan ng mag-ina. Excited na akong bumalik sa dati nating bahay. Sa wakas, hindi na tayo magtitiis sa bahay na ito. Oo nga, akala ko talaga habang buhay na lang tayong uupa ng bahay eh. Kung naiipon natin ang ibinabayad natin dito, marami na tayong ipon sa bangko. Magkakaroon na rin ng sariling kwarto ang mga anak ko, Ma. Napakaswerte natin na nandyan ang kuya mo. Maging mabait ka na sana sa hipag mo. Huwag mong kalilimutan, may ambag din siya. Promise, Ma. Magiging mabait na ako sa kanya. Dapat kasi ginagaya mo ang kuya mo sa pagiging masinop sa pera. Para balang araw makabili ka rin ng sarili mong bahay. O di kaya kotse. Oo na, Ma. Kinumpara niyo na naman ako kay Kuya. Wala namang masama sa sinabi ko ah. Maiba nga pala ako, Ma. Ano sana ang sasabihin niyo kay Kuya kanina? Gusto ko sanang sabihin sa kapatid mo na kung pwede dagdagan niya ang budget sa atin. Kapag nakalipat na po tayo, hindi niyo na kailangan pang humingi ng pera kay Kuya. Siyempre, sila na ang bahala sa gastusin natin. Sa bagay nga, tama ka naman dyan. Parating po si Papa. Oh, nakatulog na ba ang mga bata? Oo, kanina pa inaantok ang mga yun eh. Ano bang pinag-uusapan niyo at mukhang masaya kayo pareho? Ano pa ba? Di yung bahay na balak bilhin ni Raymond. Nahiya nga ako kanina nang banggitin niya na uutang siya sa tatay ni Mayeng. Wala man lang akong maitulong. Sa kung wala naman talaga tayong pera, anong magagawa mo? Tsaka utang naman yon, hindi bigay. Babayaran yun ng anak natin.
Hindi po ba kayo masaya na malapit na tayong bumalik sa dati nating bahay? Ha? Ano ba sinasabi mo? Di ba? Kapag nabili na yun ni Kuya, doon na tayo titira ulit. Hindi niyo yata naiintindihan ang sinabi ni Raymond. Anong hindi? Hindi ka yata nakikinig sa sinasabi ng anak mo kanina eh. Kayo ang hindi nakikinig. Wala naman siyang sinabi na doon tayo titira. Gusto niyang bilhin ang bahay na yon para sa kanilang mag-asawa at hindi para sa atin. Kayo ang hindi nakikinig eh. Sigurado ka ba, Abel? Oo naman. Sigurado ako na kaya gustong bilhin ni Kuya ang bahay para sa atin. Naalala ko kasi nung mga nag-aaral pa kami, nabanggit na niya yun. Kaya ibig sabihin, hindi pa sila kasal ni Ate Mayang, plano niya na yun. Saka sa laki ng bahay na yun, hindi naman siguro tayo pagdadamutan ni Kuya. Ay, bahala kayo. Kapag bumalik dito ang mag-asawa, kausapin niyo uli para maliwanagan kayo. Basta ako, naniniwala ako na sa atin ang bahay na yun. Alam nga namang mas prioridad ni Kuya ang asawa niya kaysa sa atin na pamilya niya. Oo nga naman, Abel. Kung sakali man na totoo yung sinasabi mo, ngayon ako magsasalita. Hindi ako papayag na mapunta lang kay Mayang ang bahay na yon. Dapat sa atin yun mapunta. Dahil tayo naghirap kay Raymond sa pagpapalaki at pagpapaaral sa kanya. Hindi ako papayag na basta na lang baliwalain niya yon. Kaya nga kausapin niyo siya para malinaw. Kung sakali man na hindi umayon ang desisyon ni Raymond, huwag niyong aawayin si Mayeng. Naku pa, nagpapauto kayo sa bait-baitan ng babaeng yun. Noon pa mabigat na ang dugo ko sa kanya. Alam ko meron siyang tinatagong ugali. Sa nakikita ko, ikaw ang may tinatagong ugali. Abel, bakit ba lagi mo nalang pinagsasalitaan ng hindi maganda ang anak natin? Siya dapat ang kinakampihan mo, hindi ibang tao. Wala naman akong kinakampihan. Sinasabi ko lang na may ugali ang anak mo na hindi kaaya-aya. Minsan gusto ko na talagang magtampo sa inyo pa. Ni minsan hindi niyo man lang ako napuri. Paano kita pupurihin? Wala ka nang ginawang tama rito sa bahay. Katulad ngayon, imbis na ikaw ang magpatulog sa mga anak mo, ako pa ang gumawa. Kung ako naman po kasi ang magpapatulog, hindi naman susunod ang dalawang yon. Ang sabihin mo, wala ka talagang tiyaga. Tama na nga yan. Lumalayo na tayo sa pinag-uusapan eh. Ay bahala na nga kayong mag-ina. Saan ka na naman pupunta? Ay dito sa labas, magpapahangin lang. Pagpasensyahan mo na lang ang tatay mo ha. Ganun lang talaga yun. Opo ma, sanay naman na ako sa kanya. Makalipas lang ang 1 linggo muling dinalaw ng asawa ko ang pamilya niya. Hindi ako nakasama. Dahil nagkataon na may duty ako sa ospital na pinapasukan ko bilang nurse. Nagkataon din na naroon ng hipag ko na abot tenga ang ngiti. Tila ba may magandang balitang hinihintay? Mabuti naman kuya, dumalaw ka ulit. Bakit hindi mo kasama si Ate Mayeng? May duty pa siya sa ospital eh. Mamaya pa ang labas niya. Ano nga pala yung balita sa bahay na bibilhin mo? Ayos na naman yung pag-uusap namin ng may-ari. Sa 1 linggo pauwi na sila. Hindi ka na siguro masyadong makatulog sa sobrang excitement ano? Nakakatulog pa naman. Mas mukha ka pang excited eh. Aba syempre naman, may ilang taon din na nawala sa atin ang bahay na yun eh. Oo nga pala, anak. Bakit ka nga pala napadalaw? Parang biglaan lang kasing pagpunta mo rito eh. Nasanay lang kasi kami na sa tuwing dumadalaw ka, kasama mo si Mayeng. May sadya po talaga ako sa inyo kaya ako nandito. Ano ba yun? Baka po kasi may kakilala kayo na nagbebenta ng aso. Yung pwedeng maging guard dog. 2 po sana na nasa 3 to 5 months na. Gagawin mo bang bantay sa bahay na bibilhin mo? Opo. Para kapag wala po kami ni Mayeng, may bantay pa rin sa bahay. Teka nga lang kuya, bakit kailangan mo pa ng mga aso?
Tapos yung guard dog pa talaga ang hinahanap mo. Di ba ang ganung mga aso malalaki? Hindi mo man lang yata iniisip ang kaligtasan ng mga anak ko. Siyempre kapag dadalaw kayo sa amin, ikukulong ko muna ang mga aso. Intindihin mo naman, kailangan namin yun. Minsan kasi, nagkakasabay pa kami ni Ate Maying mo na nasa trabaho. Yun din ang ipinayo sa akin ng may-ari. Kailangan namin may alagang aso. Iba na raw kasi ang panahon ngayon. Tama ba ang narinig ko? Dadalaw lang kami sa inyo? Sa bahay na yun? Oo. Bakit? Ano bang gusto mong mangyari? Kuya, akala ko kaya mo bibilhin ang bahay na yun dahil gusto mong doon tayo tumira. Jovi, mali kaya ng intindi sa sinabi ko. Bibilhin ko ang bahay na yun para doon kami bubuo ng pangarap namin ni Mayeng. Gusto namin na doon tumira ng asawa ko. Paano naman kami? Basta mo na lang iitsipwera. Ganun ba? Masyado ka naman yatang makasarili. Hindi mo man lang kami inisip na totoo mong pamilya kaysa sa Mayeng na yan na kailan mo lang nakilala. Huwag kang bastos ha. Hindi mo na ginalang ang asawa ko. Bakit, iho? Totoo naman ang sinabi ng kapatid mo. Kami ang pamilya mo, hindi ang babaeng yun. Kami dapat muna ang isipin mo. Kami ang naghirap sa'yo. Kung hindi dahil sa amin ng tatay mo, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon. Ikaw tong walang respeto. Ang bahay na yon ay sa mga magulang ng tatay mo. Tapos ibang taong patitirahin mo? Ma, ilang taon din po kami nag-ipon ni Mayeng para makabili ng sarili naming bahay. Bonus na lang po na nakita ko na binibenta ulit ang bahay na yun. Kesa naman ibang bahay pa ang bilhin namin, nagkasundo kami na yun na lamang. Total yun naman talaga ang pangarap ko. Huwag ka na magpaliwanag. Kung hindi rin lang naman sa amin mapupunta ang bahay na yon, huwag mo nang bilhin. Hayaan mo siya mapunta sa ibang tao. Bakit po ba kayo ganyan? Hindi ko naman pinagdadamot ang bahay na yun eh. Kahit na anong oras pwede kayong dumalaw doon. Hindi ka ba nakakaintindi? Ayaw namin ng dalaw lang. Gusto namin doon kami titira. Paano naman kami ni Mayeng? Pwede naman kasi tayong lahat doon. Ang laki ng bahay na yun. Kasya tayong lahat. Huwag ka na maswapang, kuya. Ikaw ang swapang! Kayo ni Mama! Hindi kayo makontento sa ibinibigay ko! Ang laki talaga ng impluensya sa'yo ng asawa mo, no? Ang sama na ng ugali mo. Nahawa ka na talaga sa kanya. Hindi masama ang ugali ng asawa ko. Siya ang pinakamabait at maunawing tao na nakilala ko. Eh kung totoo yan, sana siya mismo ang nagsabi sa'yo na doon muna kami patirahin. Tutal naman, dati naman nating bahay yun. Kung hindi ba naman masama ang ugali niya? Gusto rin sana niya na sama-sama tayo ron. Pero ako ang umayaw. Alam mo kung bakit? Dahil sa pinapakita mo sa kanya. Umpisa pa lang na ipakilala ko siya sa inyo. Akala mo ba hindi ko alam na malamig ang pakikitungo mo sa kanya? Yang pag-iirap mo sa kanya tuwing hindi siya nakatingin? Yang titig mo na lagi nang lilibak sa pagkatao niya? Natatakot ako na imbis na siya maging reyna sa bahay na yon, ikaw ang magreyna-reynahan sa bahay na yon. Kahit ano pa ang sabihin mo, kami ang titira doon. Huwag kang makinig sa sinasabi ng asawa mo. Kami ang may karapatan sa bahay na yon. Wala naman kayong anak ah. Mas kailangan ko ang bahay na yon. Ilayo mo muna si Joby rito. Doon muna kayo sa kwarto. Ay, halika na muna. Huminahon ka lang. Hindi ako papayag, kuya. Amin ang bahay na yon. Tara sa labas, iyo. Doon tayo mag-usap. Sige po pa. Pagpasensya mo na ang kapatid at mama mo. Akala talaga kasi nila, doon mo kami patitirahin. Yun din po ba ang iniisip niyo? Hindi anak. Umpisa pa lang alam ko na. Naiintindihan naman ng mama at kapatid mo ang ibig mo sabihin. Hindi lang talaga nila matanggap. Masaya ako na ikaw ang nakabili sa bahay na yon. Sa inyong magkapatid, ikaw ang mas karapat dapat sa bahay na yon kahit noon pa. Proud ako sa narating mo. Alam kong pinaghirapan mo kung nasaan ka man ngayon. Salamat po pa. Noon pa kayo na lagi ang sumusuporta sa akin. Hindi niyo ko iniiwan sa lahat ng labang ko sa buhay.
Wala sanang balak na ipaalam sa akin ni Raymond ang nangyayaring gulo sa pamilya nila. Pero madalas ko siyang makita na malalim ang iniisip. Dahil malakas din ang pakiramdam ko na may problema siya. Inusisa ko na rin siya. Hindi na rin ako nagulat sa sinabi niyang yun. Hindi lang ako makapaniwala na pati pala mama niya ayaw sa akin. Maganda kasi ang pakikitungo niya sa akin. O baka magaling lang siyang magtago ng nararamdaman niya. Plano mo pa bang bilhin ang bahay na yon? Sa makalawa na ang uwi ng may-ari. Oo naman. Hindi na magbabagong isip ko. Nakahanda ng pera natin eh. Baka kasi kung itutuloy mo ang plano mo, lalo kayong magkagulo ng pamilya mo. Kung gusto mo patirahin mo sila doon. Wala namang problema sa akin eh. Kaya ko naman mag-adjust. Di ba pinag-usapan na natin yan? Ang bahay na yun ay para lang sa atin. Pwede naman silang dumalo sa atin eh. Pero yung titira, hindi pwede. Kilala ko ang kapatid kong yun. May pagkamaldita minsan. Gusto siyang laging nasusunod. Hindi rin siya marunong makisama. Makakaya mo bang itakwil ka ng pamilya mo? Si Mama at si Joy lang naman ang problema eh. Si Papa naman ay suportado niya tayo. Hindi rin siya sangay na tumira sa atin. Tiyak raw kasing lalo lang tatamarin ang kapatid ko na tumayo sa sarili niya mga paa. Noon pa, sinasabi rin ni Papa mga nangyayari sa bahay nila. Ang mga ginagawa ng kapatid ko. Si Mama kasi, kinukonsinti rin. Kahit ano pa ang desisyon mo, nandito lang ako para suportahan ka. Alam ko naman yun. Maraming salamat dahil sa hirap at ginawa magkasama tayo. Siya nga pala, may nahanap ka na bang aso na pwede nating gawing bantay sa bahay? May kakilala daw si Papa. Tatawagan daw niya. Kapag meron, tatawagan na lang niya ako. Sa totoo lang excited na rin ako na makalipat sa magiging bahay natin. Ako naman excited dahil parang bumalik na rin sa amin ang dati naming bahay. Marami kasi magagandang alaala ang bahay na yun eh. Kung sakaling magbabago ang isip mo at gusto mong patirahin ang pamilya mo doon, walang problema sa akin. Ang bait mo talaga. Sana makita yun ni Jovi at ni Mama para matanggap ka na nila ng lubusan. Matagal ko nang tanggap na ayaw nila sa akin. Mahirap naman kasing pilitin nila akong gustuhin eh. Pasensya ka na kung wala akong nagawa ah. Alam ko naiilang ka dati tuwing dumadalaw tayo sa amin. Tapos na yun, kalimutan na lang natin. Ang mabuti pa magpahinga na tayo. Maaga papasok mo bukas sa factory. Ako naman sa tanghali pa ang pasok. Sige, inaantok na nga rin ako eh. Bukas na lang tayo magkwentuhan ulit. Dumating ang araw ng pag-uwi ng may-ari ng bahay. Ako at isa pa naming kaibigan ng asawa ko ang naging testigo sa pagbili niya ng bahay. Pagkatapos magkapirmahan, nakipagkamay pa sa amin ng dating may-ari bago tuluyang umalis. Kitang-kita ko ang saya sa mukha ni Raymond habang iniikot namin ang buong bahay. Samantala ng mga oras na yun, hindi naman mapakali ang biyanan kong babae. Abel, tumawag na ba sa'yo si Raymond? Mula nung manggaling dito ang anak natin hindi na siya tumawag sa akin. Hindi kayo nakalipat na sila sa bahay natin? Bahay lang nila yon, hindi natin. Malinaw naman ang sinabi ko kay Raymond ah. Dapat tayo ang titira sa bahay na yon, hindi ang babaeng yon. Alam mo, Gloria, imbes na ikaw yung mag-impluensya ng mabuti kay Joby, mukhang ikaw ang na-impluensyahan niya ng masamang ugali. Yan ba ang tingin mo sa amin ng anak mo? Kung sabihin kong oo, Hindi mo ba pinangarap na makabalik sa bahay na yon? pangarap din. Pero wala akong balak sirain ang pagsasama ng anak natin at ni Mayeng dahil sa gusto kong tumira sa bahay na yon. Pwede naman kasi tayong lahat dun eh. Hindi ba pinaliwanag na sa'yo ng anak mo ang dahilan? Kung tutuusin, mas dapat dun nakatira si Jovi. Dahil may dalawa siyang anak. Di sana siya ang bumili sa bahay na yon. Gusto pala niyan tumira dun eh. Ay, kung hindi nga lang talaga siya magastos, di sana.
Siya ang nakabili sa bahay na yun. Yun ang problema. Gastador ang anak mo. Hindi marunong humawak ng pera. Maiintindihan ko pa kung sa mga anak niya nauubos, kaso hindi. Sa sarili lang niya. Abel, hindi mo ba pwedeng pakiusapan ng anak mo? Di ba nakikinig naman siya sa'yo? Tigilan mo na nga ako. Kahit nakikinig pa si Raymond sa akin, hindi ko pa rin siya kakausapin tungkol doon. Kahit kailan talaga hindi ka maaasahan. Kesyo wala ako sa panig niyo ni Joby, hindi na ako ngayon maaasahan. Sino ba ang gumagastos sa bahay na ito? Sino ang madalas na nag-aalaga sa mga apo natin? Siyempre ikaw. Ang ibig ko lang naman sabihin sana suportahan mo kami sa gusto namin. Hindi nga kasi tama ang gusto niyong mangyari. Kung ipagpapatuloy niyo yan, lalo lang tayong magkakagulo. Gusto mo bang habang buhay mag-aaway ang magkapatid? Imbes na kasi pag-ayusin mo, lalo mo pang ginagatungan Sige na, huwag ka nang mangialam pa sa diskarte namin ni Jovi. Bantayan mo na lang ang mga apo natin. Binabalaan kita, Gloria. Huwag kang gagawa ng isang bagay na ikasasakit ng damdamin ni Raymond. Sinasabi ko sa iyo, lalayasan ko kayo rito. Hindi naman natinag si Mama Gloria sa banta ng asawa. Itinuloy pa rin niya ang pinaplano. Nang masigurong nakalipat na nga kami sa bagong bili naming bahay, agad niya yung sinabi sa hipag ko. Kung hindi nga lang bantay sarado siya kay Papa Abel, siguradong kasama din siya ni Jovi na sumugod sa bahay namin. Anong ginagawa mo rito? Dinadalaw kayo. May nakapagsabi kasi sa akin na nakalipat na raw kayo. Talagang wala kang plano na isama kami rito, no? Baka gusto mo na maiinom o kaya naman makakain. Huwag ka nga magpanggap na mabait dyan. Kung alam ko lang, kanina mo pa ako gustong sipain palabas. Bastos ka talaga kahit na kailan, no? Tapos gusto mo pa magsama-sama tayo sa bahay na ito? Kaya lang naman ako nagkakaganito dahil sa babaeng yan. Inilalayo ka niya sa amin. Matagal na kami nagsasama ni Mayeng. Mabuti ang pakikisama niya sa inyo. Kung intensyon niyang ilayo ako sa inyo, sana noon pa. Sana hindi na lang ako nagbibigay sa'yo. Mula nang magsama kayo, madalang ka na magbigay sa mga anak ko. Alam mo naman na wala akong katuwang sa buhay Sigurado kasi sinusulsulan ka niya. May trabaho ka naman Obligasyon mo muna na ibigay ang pangangailangan ng anak mo bago ako magbigay. Gusto mo kasi iasa na sa akin ang lahat. Tapos ang sahod mo, gusto mo sa'yo lang? Hindi naman pwedeng ganun. Wala pa naman kayong anak kaya tama lang na tulungan mo kami. Kahit na, may pamilya na ako at ang asawa ko ang prioridad ko. Itong tandaan mo, kuya. Hindi ako papayag na maging masaya kayo sa bahay na ito. Bakit? Anong gagawin mo, ha? Guguluhin ko kayo. Ipagkakalat ko kung paano ka naging masama sa amin nang dahil sa babaeng yan. Gawin mo kung anong gusto mo. Mula rin ngayon, hindi ka na makakatungtong sa bahay na ito. Talagang gusto nyo nang solohin ang bahay na ito na matagal nang sa pamilya natin. Ang kakapal nyo talaga. Huwag ka magtanga-tangahan. Sayang ang pinag-aralan mo. Alam mo kung paano ko nabili ang bahay na ito. Jovi, nakikiusap naman ako sa'yo, tama na. Magkapatid kayo. Hindi tama na nag-aaway kayo nang dahil lang sa bahay na to. Isa ka pa! Ipokrita! Alam ko naman na natutuwa ka sa nakikita mong pag-aaway namin Kaya ka siguro hindi magkaanak dahil kinakarma ka na sa sama ng ugali mo. Sinabi lang tumigil ka na Kuya, bakit mo ako sinampal? Nagtatanong ka pa? Higit pa dyan ang gagawin ko sa'yo kapag hindi ka tumigil. Totoo naman Pareho kayong kinakarma dahil sa mga ugali nyo. Ikaw, kuya, dahil sa pagtalikod mo sa amin na pamilya mo. Umalis ka na rito sa pamamahay namin. Huwag na huwag ka na magpapakita rito kahit na kailan. Bitiwan mo ako! Hindi mo ako kailangan ipagtabuyan sa sarili nating bahay!
Hindi mo to bahay! Kahit kailan, hindi magiging sayo! Bahay lang namin to ng asawa ko! Magbabayad kayo sa ginawa niyong ito! Isinusumpa ko! Halika na sa loob. Baka mamay bumalik pa yan. Ganun ba talaga ang kapatid mo kapag nagwala? Nakakatakot kasi. Oo, kapag hindi na ibibigay ang gusto niya. Baka bumalik na naman siya dito at manggulo. Kapag ginawa niya ulit yon, ipapupulis ko na siya. Magagawa mo ba yun sa sarili mong kapatid? Hindi ko nahihintay na makasakit pa siya bago ako kumilos. Umiiyak na umuwi ng kanilang bahay si Jovi. Nang malaman ni Mama Gloria ang nangyari, matinding galit din ang naramdaman niya sa amin. Pero hindi ang biyanan kong lalaki. Naniniwala siyang may dahilan kung bakit ipinagtabuyan ni Raymond ang kapatid paalis ng bahay namin. Narinig mo ang sinabi ng anak mo? Ipinagtabuyan siya ng mag-asawa sa sarili nating bahay. Bakit kasi kailangan mong pumunta ron? Gusto ko lang naman silang kausapin eh. Na ano? Ipipilit mo na naman ang gusto mo na doon tumira? Ipinaglalaban ko lang naman ang karapatan ko. Wala kang karapatan sa bahay na yun. Silang mag-asawang bumili sa bahay na yun. Kahit na, pamilya tayo ni Kuya. Tama lang na isama niya tayo sa pagtira sa bahay na yun. Ay, ewan. Bahala ka na nga. Saan ka na naman pupunta? Ilalabas ko lang ang mga apo ko. Bakit ba gano'n na lang lagi si Papa? Lagi na lang siyang kampi kay Kuya kahit noon. Hayaan mo na lang siya. Ganun yata ang mga ama. Mas kampi sa anak na lalaki. Ang mahalaga naman lagi ako nasa tabi mo. Ako ang kakampi mo. Alam ko naman po nakakampi ko kayo lagi at nagpapasalamat ako sa inyo. Pero ma, anong gagawin natin? Nagmamatigas talaga si Kuya. Nagawa pa nga niya akong saktan kanina eh. Kung hindi sila madadaan sa maayos na usapan, gaganti na lang tayo sa babaeng yon. Siya lang naman ang hadlang sa atin eh. Kapag nawala siya, mapipilitan na rin ang kuya mo na patirahin tayo sa bahay na yon. Ano pong gagawin niyo, ma? May gagawin ako na labis na pagsisisihan ni Mayeng. Hindi ako papayag na apak-apakan ka lang ng babaeng yon. Dapat kasi hindi na lang siya pinakasalan ni Kuya eh. Kung alam ko lang sana na ganito ang mangyayari, noon pa tinutulan ko na ang relasyon nila. Dahil sa kanya, ipinagdadamot sa atin ni Kuya ang bahay. Ako ang magbibigay sa kanila ng matinding karma. Paano po kung kumontra na naman ang Papa? Hindi naman niya malalaman ang plano natin eh. Mula ngayon, maging kalmado ka lang. Huwag kang parang bata na inagawan ng laruan. Opo ma, magiging maingat na po ako mula ngayon. Kaya punasan mo na yung mga luha mo. Baka pumangit ka niyan, katulad ni Mayeng. Huwag niyo nga po akong ikukumpara sa babaeng yun. Ni hindi nga marunong mag-ayos ng sarili yun eh. Kaya nga kailangang ikaw lang at mga apo ko ang maganda sa pamilyang to. Wala nang iba. Hindi naman maiwasang magtaka ang biyanan kong lalaki sa biglang pagbabago ng anak na si Jovi. Dati kasi wala nang bukang bibig ang hipag ko kundi ang bahay na nabili namin. Bagamat nagdududa sa ikinikilos, natutuwa na rin ang matandang lalaki. Mukhang naliwanagan na si Jovi ah. Kinausap ko na siya ng masinsinan. Sabi ko na hayaan na lang namin ang bahay na yon. Eh ikaw, hindi ka na ba maghahabol sa bahay nila? Hindi na. Nakakapagod na rin kasi makipagtalo pa. Wala rin namang mangyayari eh. Matigas ang anak mo. Hindi nagmamatigas si Raymond. Tama lang ang ginawa niya. Kaya nga sumuko na kami ni Jovi eh. Ang Panginoon na lang ang bahala sa dalawang yon. Uy, bakit parang masama pa rin ang loob mo? Sino bang hindi sasama ang loob? Lilipas din yung sama ng loob mo. Ituon mo na lang ang pansin mo sa mga apo natin.
Siya nga pala, Abel. Sa makalawa na ang bayaran sa upa nitong bahay. Meron ka bang naitabi diyang pera? Hindi ba binigay ko na sa'yo yung pensyon ko? Saan mo dinala? Ibinayad ko sa tuition fee ng apo mo. Isa pa yan eh. Dapat sa public school na lang ipinasok ni Joey ang mga anak. Talagang kakapusing tayo sa budget dito sa bahay. Buti kung nagbibigay ang anak mo. Hindi ba sagot naman ni Raymond ang pagbabayad ng upa? Hindi pa ba siya tumatawag sa'yo? Baka kasi nakalimutan na eh. Baka nga. O baka wala talaga siyang balak na magbigay. Dahil galit siya sa atin. Kasalanan nyo naman yan eh. Sinagad nyo yung tao. Baka nasulsulan ng asawa. Gumawa ka naman ng paraan, Abel. Nakakaya na sa may-ari nitong bahay eh. Ngayon lang tayo malilate sa pagbabayad kung sakali. Titignan ko kung anong magagawa ko. Huwag mo lang tingnan. Gumawa ka ng paraan. Oo na. Kung hindi pa rin magpapadala ang anak mo, manghihiram muna ako sa kaibigan. Hindi ba nakakaya? Baka sabihin naghihirap na talaga tayo. Tsaka malalaman nila na inuupahan lang natin tong bahay. Totoo naman na umuupa lang tayo, ano naman masama ron? Wala nga nakakaalam. Tuwing may nagtatanong sa akin ng mga kakilala natin, lagi kong sinasabing sa atin to. Kung sana nandun na tayo ulit sa dati nating bahay, mas maigi sana. Sa'yo pala nagmana yung anak mo eh. Parehong-pareho talaga kayo. Ang gusto nyo, pasosyal lagi, imbis na hindi sana komplikado ang sitwasyon natin. Pasensya ka na, Abel. Ang totoo niyan hindi ko pa rin kasi matanggap na biglang nagbago ang buhay natin mula na mag-resign ka sa trabaho mo. Kung tutuusin, kasya naman sa atin ang pensyon ko. Kaya lang nga, iniasa na sa atin ni Joby ang responsibilidad niya sa mga anak. Napagtapos nga natin para hindi sana maging pabigat, kaso ganun din pala. Huwag mo nang sisihin pa si Joby. May pinagdadaanan na nga Sana nga maliban sa naliwanagan na, nagbago na rin si Joby. Maging responsabling ina na sana siya sa mga anak niya. Lagi ko naman siyang sinasabihan tungkol sa mga bata. Walang trabaho ng araw na yun si Raymond. Plano sana niyang dalawin ng pamilya. At ibigay na rin ang perang pambayad sa upa ng bahay na buwan-buwan ay sagot niya. Gusto ko sanang sumama. Pero hindi ko pa rin makalimutan ang ginawa ng hipag ko nung pumunta siya dito sa bahay namin. Nagkatinginan pa kami mag-asawa nang marinig namin na merong nagdo-doorbell. Si Raymond na lang ang lumabas para tingnan kung sino ang bisita namin. Nawala ang kaba ko nung makita ang biyanan kong lalaki ang kasama ng asawa ko. Agad akong tumayo para magmano. Mabuti naman po at dinalaw niyo kami. Si Mama po. Nasa bahay, nag-aalaga sa mga apo. Pinag-uusapan pa nga lang namin kayo eh. Bala ko rin sana pumunta mamayang hapon. Mabuti na rin na akong dumalaw rito. Nasa bahay kasi si Joby. Mabuti na yung hindi muna kayong magpangita. Naikwento na rin siguro ng kapatid ko kung anong nangyari rito. Sana man lang yung totoong pangyayaring sinumbong niya sa inyo. Kilala ko naman ang kapatid mong yun. Alam ko naman na palalabasin na naman niyang siyang inapi. Salamat po pa. Hindi kayo kaagad naniwala sa kanya. Kukuha lang ako ng maiinom niyo at merienda. Salamat Mayeng ha. Wala po yun pa. Maiwan ko po muna kayo. Nakakahiyaman iyo pero alam mo naman siguro ang sadya ko. Hindi niyo po kailangang mahiya. Alam ko naman po yun eh. Marami lang po talagang ginagawa kaya hindi ako makapunta sa inyo. Mamaya po ibibigay ko na yung pera. Salamat anak ha. Kahit kasi may kalakihan ng pensyon ko, kulang pa rin sa amin. Yung 2 pamangkin mo kasi sa private school pa pinapasok ng kapatid mo tapos kami pa rin ang nagbabayad.
Sorry po pa pero wala na po talagang kahihiyan si Jovi. Minsan naiisip ko kung saan ako nagkulang sa pagpapalaki sa kapatid mo. Wala po kayong pagkukulang. Naging mabuti po kayong ama at asawa. Baka po ugali na talaga yun ni Jovi. Kinukonsenti pa ng mama mo. Sana huwag niyang pagsisihan ng pagsunod niya sa kapritsyo ng kapatid mo. Kahit alang-alang man lang sana sa mga anak niya. Napag-usapan nga po namin ni Maying na kung papayag si Jovi, aampunin na namin yung 2 bata. Kami na lang magpapaaral. Ayos lang naman sana. Kaya lang, mas okay pa din kung magkakaroon kayo ng sarili niyong anak. Malabo na po na magkaroon pa kami ng sariling anak ng asawa ko. Ha? Huwag mong sabihin na may diferensya si Mayeng. Hindi po siya, kundi ako. Nagpa-check up na po kami pareho. Ako po may problema. Ay, wala na bang magagawa daw na paraan? Wala na po. Kung sakali man po na hindi pumayag si Jovi, may pamangkin naman po si Maying na pwede naming ampunin. Kung ano man ang desisyon niyo, susuportahan ko kayong mag-asawa. Kaya nga po nung sabihin ni Jovi na kaya kami hindi magkaanak dahil kinakarma kami. Hindi ko na po napigilan pagbuhatan siya ng kamay. Matindi talaga ang tabas ng dila ng kapatid mo. Kaya hindi rin natin masisisi si Melvin kung bakit siya lumayo. Dahil na rin sa ugali niya. Teka lang, nabanggit mo na rin si Melvin. May balita ka ba sa kanya? Nagkita po kami minsan. Pero ayaw niyang ipaalam kahit sa inyo na nakita ko siya. Ha? Bakit naman? Dapat nagpakita man lang siya sa mga anak niya. Akala ko ba mahal na mahal niya ang 2 bata? Meron po siyang kinatatakutan. Kaya hindi niya magawang magpakita sa inyo. Muntik na nga raw siyang mamatay. Ano naman ang kinatatakutan niya? May nakaaway ba siya dati? Pero napaka-imposible naman. Tahimik at mabait naman siyang tao. Hindi ko po alam kung maniniwala kayo. Kasi ako parang mahirap paniwalaan ang sinasabi niya. Sabi naman ni Mayeng, totoo daw ang ganun. Ano ba ang nangyari kay Melvin na naging dahilan para lumayo siya? Binarang daw po siya. Kaya lang siya nakaligtas. Dahil sa magaling na albularyong gumamot sa kanya. Nasaan siya ngayon? Pasensya na po. Ayaw niyang ipasabi kahit kanino. Pinasumpa pa niya ako na wala akong pagsasabihan kung nasaan siya. Kahit nga po ang pamilya niya, hindi alam kung nasaan siya. Sa takot na baka sila ang balikan. Pasensya na po kung natagalan. Ininit ko pa kasi ang tinapay. Merienda po muna kayo. Mamaya na po kayo umuwi ha. Dito na rin po kayo mananghalian. Sige, iho. Hanggang sa makauwi, palaisipan pa rin sa biyenan ko ang mga sinabi ni Raymond tungkol sa dating asawa ng hipag ko. Nawaglit lang yun sa isip niya na maglambing sa kanya ang 2 apo at magyayang maglaro sila. Kinabukasan sabay na umalis si Mama Gloria at si Jovi. Inakala ng biyenan kong lalaki na magkaiba ang kanilang lakad. Pero lingid sa kanya, sa iisang lugar lang pumunta ang mag-ina. Ano po ang ginagawa natin dito? Kanino ang lumang bahay na ito? Dati namin tong bahay. Dito natin isasagawa ang orasyon para kay Mayeng. Orasyon? Para saan po yun? Hindi ba gusto mong mawala sa landas natin si Mayeng? Ito lang ang tanging paraan. Katulad po ba nung nangyari kay Melvin? Yung bigla na lang siyang naglaho at hindi na nagpakita? Oo, ganun na nga. Sige na ma, umpisahan niyo na ang gagawing orasyon. Hindi na ako makapaghintay na mawala si Mayeng. Kapag nangyari yun, doon na tayo sa biniling bahay ni Kuya titira. Mabuti na lang may litrato ako ng babaeng yon at damit na naiwan niya sa bahay. Ito ang gagamitin ko. Paano po kung biglang nawala si Ate Mayeng tapos hanapin pa rin siya ni Kuya? Hindi na siya masusundan ng kuya mo kung nasa kabilang buhay na siya. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Ano ba talaga ang gagawin niyo kay Ate Mayeng? Bibigyan ko siya ng malubhang karamdaman na walang lunas. Kukulamin niyo po ang asawa ni Kuya? Mas matindi pa sa kulam ang gagawin ko sa kanya. Ibig po bang sabihin, ganito rin ang ginawa ninyo kay Melvin?
Patay na rin po ba siya? Hindi ba yun ang gusto mo? Ang maglaho siya sa buhay ninyo mag-iina? Oo nga po, pero hindi ko po alam na kukulamin niyo siya. Ma, paano niyo nagawa ang bagay na yun? Ama pa rin siya ni na Audrey at Shelby. Wala na tayo magagawa. Matagal nang tapos yun. Magsisi ka man ngayon, huli na ang lahat. Ngayon naman, ang asawa ni Kuya ang balak niyong alisin sa landas natin. Ito lang ang tanging paraan. Paano po kung matuklasan ni Kuya ang gagawin ninyo? Hindi niya malalaman kung ititikom mo ang bibig mo. Hindi ko alam na ganito pala ang gagawin nyo. Akala ko guguluhin lang natin sila. O kaya sisiraan nyo si Ate Mayeng para iwan siya ni Kuya. Nagsisisi ka na ba? Kasi ma, di ba masama ito? Papatay kayo ng tao. Lahat gagawin ko para sa iyo, anak. Para sa pamilya natin. Yung babaeng yun ang sumisira sa samahan ng pamilya natin. Kaya tama lang na mamatay siya. Ang mabuti pa, tumabi ka na muna para maumpisan ko na ang gagawin ko. Hindi na po ba magbabago ang isip nyo? Hindi na kahit anong sabihin mo. Sana hindi nyo to pagsisihan balang araw. Umusal ng orasyon si Mama Gloria. Bigla na lang nagtayuan ang balahibo sa katawan ni Jovi. Lumakas din ng hangin at tila ba umiikot sa paligid. Pagsulyap niya sa altar na puno ng mga kandilang nakasinde, may nakita siyang anino na may sungay na kahalintulad sa kalabaw. Dahil sa matinding takot na wala ng malay ang hipag ko, nagising siyang nakatunghay na sa kanya ang ina. Parang wala lang na niyaya siyang umuwi na sila. Ang tanging sinabi ng kanyang ina, maghintay na lang daw sila ng mangyayari. Ayos ka lang ba? Bakit nga pala ang aga mong umuwi? Masama kasi ang pakiramdam ko eh. Giniginaw ako. Hindi ka tatrangkasuhin ka? Hindi ko alam. Mabuti nga dumating agad ang karelyebo ko. Sasamahan na muna kita sa kwarto. Gusto mo ba ng gatas? Ayoko. Sumasakit din kasi ang tiyan ko eh. Tsaka ang dibdib ko parang inaapoy. Ano kaya nangyayari sa'yo? Dalhin na kaya kita sa ospital? Pwede mo bang iabot sa akin yung pulseras na yari sa buto ng sinukuan? Nasa unang drawer. Isusut mo ba? Oo. May gusto lang akong malaman kung tama ba ang hinala ko. Napigtal? Huwag mo nang pulutin. Hayaan mo na lang ang mga yan sa sahig. Ano bang ibig sabihin nun? May gustong manakit sa akin, Raymond. May gustong bumarang sa akin. Ano? Sino naman ang gagawa nito sa'yo? Tawagan mo ang inay ko. Siya lang ang makakatulong sa akin. Pero nasa probinsya sila. Baka bukas pa sila makarating. Ayos lang. Si nanay lang ang makakatulong sa akin. Isa siyang mahusay na albularya sa lugar namin. Sige, tatawagan ko na rin. Papupuntahin ko na rin si Papa rito. Nararamdaman ko na nasa loob na ng katawan ko ang mga insekto na ginagamit sa pambabara. Unti-unti nilang inaatake ang mga laman loob ko. Pakatatag ka, mahal. Narinig mo naman, pupunta na kagad ang mga magulang mo rito. Maging si Papa pupunta na rin. Alam kong hindi ka naniniwala pero totoo ang barang. Ang mahalaga lang sa akin ay gumaling ka. Huwag kang mag-alala. Gagaling ako. May awa ang Diyos. Makaraan lang ang kalahating oras, dumating na rin ang biyanan ko. Kahit siya nagulat sa naging kalagayan ko. Sa maikling panahon lang kasi biglang bumagsak ang katawan ko. Diyos ko po, ano nangyari kay Mayeng? May bumabarang daw sa kanya. Yan ang resulta kung bakit siya nakalbo. At nagsusugat-sugat ang ulo at buong katawan niya. Kailangan nating humanap ng albularyo. Papunta na po rito ang mga magulang ni Mayeng. Isang mahusay na manggagamot po ang nanay niya. Mabuti hindi mo siya dinala sa ospital. Lalo lang kasing lalala ang kanyang kalagayan. Iisang tao lang pong naisip ko na gagawa nito. Si Jovi.
Siya lang naman ang may matinding galit sa asawa ko eh. Naalala ko na binantaan niya pa kami. Huwag mo munang pagbintangan ng kapatid mo hanggat wala kang ebidensya. Hindi ko siya mapapatawad oras na malaman ko na siya nga may kagagawa nito sa asawa ko. Patawarin ako ng Diyos. Baka kung anong magawa ko sa kanya. Raymond, wala akong makita. Bakit madilim? Pa, ang mga mata ni Mayeng. Diyos ko po! Ano nangyari sa mga mata ko? Bakit hindi kayo magsalita? Raymond, ano nangyayari? Bakit may gumagalaw sa mga mata ko? Mayeng, may mga lumalabas na mga uod sa mga mata mo. Hindi! Hindi! Alisin mo! Ayoko mabulag! Ayoko! Paano gagawin natin? Ang magagawa lang natin hintayin ang pagdating ng mga magulang niya. Pero hirap na po si Mayeng. Bakit nangyayari sa kanya to? Napakabuti naman niyang tao. Matinding inggit ang nakikita kong dahilan iyo kung bakit ginawa ito kay Mayeng. Humanda ka sa akin, Jovi. Magbubukan liwayway na nang dumating ang mga magulang ko. Wala rin silang tulog sa biyahe dahil sa labis na pag-aalala sa akin. Kahit pagod, walang inaksayang oras ang nanay ko para gamutin ako. Dahil mula sa lahi ng mahusay na manggagamot, walang kahirap-hirap na napagaling niya ako. Sa galit naman ni Raymond, sinugod niya ang kapatid sa bahay nila. Jovi! Jovi! Bakit ba ang aga-aga nang bubulahaw ka? Hayop ka! Ang sama mo! Pagkatapos ng mga ginawa kong kabutihan sa'yo, ito pa igaganti mo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Bitiwan mo nga ang braso ko. Iyo, huminahon ka! Hindi kita mapapatawad sa ginawa mong pambabarang kay Mayeng! Hindi ko alam ang sinasabi mo, kuya. Kaninong mambabarang ka lumapit, ha? Sino siya? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Wala nga akong alam. Hindi ako. Sige, pagtakpan mo kung sino siya. Kahit hindi ko malaman kung sino siya, makakaganti pa rin kami. Ibabalik ng nanay ni Mayeng ang ginawa niya. Wag, kuya. Hindi mo pwedeng gawin yan. Jovi, tama bang hinala ko? Ang mama mo ang may kagagawan? Opo, pa. Hindi ko naman alam na yun palang gagawin niya eh. Maniwala kayo, pinigilan ko siya. Pa, isang mambabarang si Mama? Nasa lahi na nila yon. Minahal ko ang mama mo sa kabila ng lahat. Nangako din siya na hindi na muling gagamit ng karunungang itim mula nung magsama kami. Nalaman ko rin po na siya ang bumarang kay Melvin, kaya bigla siyang nawala. Alam mo ba kung nasaan ang mama mo? Baka naroon siya sa dati nilang bahay. Pupuntahan ko muna siya. Umuwi ka na sa inyo, iyo. Mag-iingat ka pa. Kuya, patawarin mo ko. Hindi ko sinasadya. Maniwala ka sa akin. Hindi ko gusto na mamatay si Ate Mayeng. Sinubukan ko naman talaga na pigilan si Mama. Binalak niyong patayin ang asawa ko nang dahil lang sa bahay na hindi naman talaga sa inyo? Napakasakim niyo! Wala kayong puso! Kuya, patawarin mo na ako. Pupuntahan ko si Ate Mayeng para makahingi ako ng kapatawaran. Sa tingin mo, hahayaan ko pa makalapit kayo sa asawa ko? Pagkatapos ng ginawa niyo? Niaayaw ko na nga kayong makita! Kuya! Kuya! Patawarin mo ko! Patawarin mo kami ng Mama! Kuya! Bitiwan mo ako! Huwag mong ihawak sa akin ang marumi mong kamay! Kuya! Kuya Raymond! Hindi na pinansin pa ni Raymond ang pagtawag ng kapatid niya. Tuloy-tuloy lang siya na lumabas ng bahay.
Ni hindi niya pinansin ng dalawang bata na nagtataka ang tingin sa kanya. 3 buwan na rin ang nakakalipas mula nang mangyari ang pambabarang sa akin. Kaarawan ko ng araw na yun at naghanda lang kami ng konting salo-salo para sa pamilya ko. At tanging ang biyanan kong lalaki ang imbitado. Sa kabila ng pagpapatawad ko, nandun pa rin ang takot ko sa mag-ina. Ma, oras na po ng pag-inom ng gamot nyo. Ang papa mo ba dumating na? Matagal na pong hindi dito nakatira ang papa. Di ba kinuha na siya ni Kuya Raymond? Yung mga anak mo, nasa eskwelahan pa ba? Matagal na rin po silang wala rito. Kinuha na po sila ng tatay nila. Si Melvin? Di ba matagal na siyang patay? Nakaligtas po siya sa barang ninyo. Nagtago lang siya para makaiwas sa inyo. Dahil sa akin nawala ang lahat sa atin. Ang papa mo, ang Kuya Raymond mo, ang mga anak mo, at ang inaasam-asam nating bahay. Ang importante po, magkasama pa rin tayo. Salamat anak, hindi mo ko iniwan. Marami na po kayong isinakripisyo sa akin, kaya hindi ko kayo iiwan. Aalagaan ko po kayo habang buhay. Sige na anak, matutulog muna ako ha. Lagi na lang kasi kung inaantok pag umiinom ako ng gamot. Sige po ma, magpahinga na kayo. Babantayan ko po kayo. Samantala nag-uusap din ng mag-ama tungkol sa kalagayan ni Mama Gloria. Pagkatapos kasi ng araw na yun, tila nawala na sa tamang katinuan ng biyenan ko. Mabuti na lang nailayo na ang 2 bata. Nananakit na rin kasi noon ang biyenan ko. Mabuti nga magtiyaga si Jovi sa pag-aalaga sa mama niya. Nung minsang dinalaw ko nga, puro siya pasa. Kapag daw kasi hindi nakakainom ng gamot ang mama niyo, nananakit daw talaga. Hindi na rin minsan makakilala. Kung may plano po kayo, magsabi lang po kayo sa akin. Pasensya na rin po kung hindi ko po madalo si Mama. Ayos lang yun, iyo. Naiintindihan naman kita. Hindi ganun kadali na magpatawad at tanggapin ang ginawa ng mama mo. Hanggang ngayon po kasi matindi pa rin ang trauma ni Maying sa ginawa ni Mama. Nauunawaan ko naman ang asawa mo. Mabuti nga nagawa pa niya na magpatawad. Raymond, gusto ko sanang magpaalam sa iyo. Aalis po kayo? Saan po kayo pupunta? Gusto ko na kasing umuwi sa bahay. Gusto ko kasing makasama ang mama mo. Nais ko siyang damayan sa paghihirap niya. Tsaka para makapagtrabaho na uli si Jovi. Kayo po ang bahala. Sabihin niyo lang po kung anong mga kailangan niyo ni Mama. Ibibigay ko po ang suporta na kailangan niyo. Salamat, iyo. At naiintindihan mo ako. Nakita ko pa kung paano yakapin ng biyanan ko ang asawa ko. Nang araw na yun kami mismo ang naghatid sa kanya sa bahay nila. Hindi na rin kami bumaba ni Raymond. Sa kaibuturan ng puso namin napatawad na namin ng mama at kapatid niya. Sadya lang talaga na hindi pa kami handa na makaharap sila. Panahon na lang marahil ang makakapagsabi. Ipinagdasal din namin ang paggaling ni Mama Gloria. Hangad ko rin ang kaligayahan ni Jovi at mahanap na niya sa kanyang puso ang kapayapaan. Wakas,